Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta kayo? Time check, 1 o'clock na ng hapon. Welcome again, welcome back sa aming channel. Para sa araw na ito, ang ating vlog ay pupunta tayo ng immigration dahil magre-renew ako ng visa. So, actually, simula nang dumating ako, naka-tourist visa ako. So this time, try naming mag-process ng marriage visa. So i-update ko kayo kasi yung tourist visa, mabilis lang kuhanin. Ngayon yung marriage visa, tingnan natin kung gaano katagal or gaano kabilis. I-update ko kayo maya-maya. Okay? Okay, so nandito na kami sa immigration. Ayun, doon sa may ATM na yon. So, mag-withdraw lang muna kami ng pambayad ulit and mag-process na ng papers. Balitaan ko kayo kung ano yung mangyayari. Kasi ang kukunin kong visa ngayon is marriage and that will be 365 days for 1 year. So, later na lang ulit. So, ayan. Hindi pa kami nakapag-process, naghanap muna kami ng ATM machine kasi mga ATM doon puro sira. Nag-try kami mag-withdraw pero hindi lumalabas. So pabalik ulit kami and itong way na to is one way lang. So kailangan naming umikot ulit tapos saka babalik ng immigration. So ayan, tour ko muna kayo. Ikot muna tayo ng 1 round. Sa may Kamalpo Reside. Na-vlog ko na to, tong way na to. Bale, nung nagpunta ako, nung namasyal ako mag-isa. So, may pa-ride dito, kaya lang hindi kami pwede kasi may 20 meter na one way lang din. So, kailangan pa namin dumiretso ng dun sa may bandaron. Kaya, ikot muna. Time check, nasa 2 o'clock na ng hapon. So ayan, may Mighty Devi Temple, kaya tinawag na Mighty Devi ang place na ito. Okay. So ayan, may Mighty Devi Temple, kaya tinawag na Mighty Devi ang place na ito. Okay. Much later. Okay, magandang hapon. Time check, 5 o'clock na ng hapon. Katatapos lang namin sa immigration. So, sad to say, hindi tayo nakakuha ng marriage visa. Medyo komplikado yung requirements nila. So, bale, ganito yon. I-explain ko sa inyo kung ano yon nangyari. So, just in case may ibang Filipina from
based from my experience, may mga ibang Pilipina na kinasal sa ibang bansa or ikakasal dito. So, ang nangyari is, at tapos gusto niyong kumuha ng visa, marriage visa. Ang nangyari is, kinasal kami sa UAE. So, ang marriage certificate namin is from UAE. Pero, yung marriage certificate na yon may mga embassy. May stamp na embassy, may stamp dito sa mismong Kathmandu. Kaya lang hindi nila inaccept. Ang gusto nila, marriage certificate na galing dito mismo. So, which means na kailangan ulit naming ikasal, parang ganon. So, manggagaling pa sa ward. So, itong experience ko nito is same experience din na-experience actually ni Sis Hira. So, ang problema is, hindi sila nag-inform ng changes ng procedure or ng requirements, ganon. Kasi, prior to this marriage visa na pinaprocess namin, nakakuha na ako ng 2 marriage visa before. Year 2021 and year 2015. After nun, ngayon, the same, ang ina-apply kong marriage visa, hindi nila in-accept. Kasi kailangan nila ng marriage certificate. And I don't really understand why they need this marriage certificate na wherein meron na kaming marriage certificate from UAE. Okay, hanapan nila kami ng marriage certificate kung dito kami kinasal sa Nepal. Kaso hindi. So, iyon ang procedure nila, then we need to comply. So, kailangan namin kumuha ng marriage certificate from ward. And then, okay na. So, ngayon, ang nakuha kong, nag-renew ulit ako ng tourist visa. So, very complicated ang non-tourist visa dito sa Nepal ngayon. Not unlike before. So, sa mga Pinay, mag-alat kayo ng time para, halimbawa, mag-expire ang visa nyo ng tomorrow. One week before, mag-start na kayong mag-process. Kasi, it takes time kasi meron pa yang pupunta sila sa bahay para mag-verify. So, hindi yung halimbawa nag-apply ka now, kinabukasan naka-schedule kayo para pumunta sila sa bahay, no. Kanina nga kawawa yung may Pilipina din actually akong kasabay na nag-process. Hindi rin siya nakakuha ng visa, marriage visa. And may baby pa siya na less than a month old at kailangan pa nilang pumunta doon sa napakalayong village para lang doon sa papel na yon. And ang visa niya is exceed na, hindi na siya makakapag-renew. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo before, dito sa Nepal, tourist visa, makakapag-stay ka maximum ng 150 days per year. So, ang sa kanya is exceed na. So, nakakaawa kasi at least sa mga ganyang sitwasyon, meron silang parang compassionate ba? Na, ano ba tawag dun sa Tagalog? Nakalimutan ko eh. Ano ba sa Tagalog yun? Yung parang exempted, yun. Parang mga ganun ba? At least kasi may baby pa, tapos pagbabiyahihin nila ng napakalayo sa napakalayong lugar pa para lang kumuha ng papel na yon. So, ganun din yung mangyayari sa amin actually kasi kailangan naming mag-comply. At least man lang sana, nakapaskil. Nag-fill up kasi ako ng form kanina bago kami umalis. So, at least man lang sana, nakalagay na dun mismo sa notice board nila or sa na kailangan ganito yung mga requirements. Kaso wala, hiningan lang kami ng marriage certificate at saka ng, kung ikinasal ka sa ibang bansa, marriage certificate at reference from embassy. Both meron kami nun. Tapos pagdating namin dun sa hahingan kami ng kung ano-ano. Pinakita namin lahat ng documents ni Champ Walay. Wala ding effect. So, ayun lang, advice ko sa mga Pilipina na
may tourist visa or gustong mag-change ng marriage visa, mag-process kayo 1 week before ng expiry para hindi kayo maano ba sa time. Kasi iba na yung at kailangan nila nung marriage certificate. Ang pinaka-importanting documents is yung marriage certificate galing sa ward. May marriage certificate ka galing sa ibang bansa, kung sa ibang bansa kayo kinasal, hindi nila i-accept yan. Ang isang documents lang i-accept nila is yung from ward talaga. Kung ang ward ng husband mo is dito sa Kathmandu. Otherwise, kailangan mong bumiyahin ng village para kumuha lang nun. Ayun, so nakakalungkot na ganyan ang procedure nila, kaya lang wala tayong magagawa kasi need nating mag-comply. And the good thing lang is, so kahit may bad side, may good side din. At least makapunta kami ng village, mapapakita namin sa inyo. Kasi may nagre-request din ng village tour. Tapos yung mga biyanan ko. So, the good thing is, mapapakita namin sa inyo yung request nyo. ASAP. Kasi akala namin by matatagalan pa. So, we'll look for the brighter side na lang rather than sa magmukmok at hindi tayo nakakuha ng marriage visa. Ganun. Everything happens for a reason. Ayun, yun lang yung masishare ko sa inyo ngayon. At gutom na ako. Actually, hindi pa kami nag-lunch. Kasi akala namin mabilis lang. Ayun, kita na lang ulit tayo sa bahay. Wala na akong energy mag-chika ulit. Okay? Magandang gabi. Yun na nga, sad to say. So itong video na ito is ginawa ko para awareness ba sa aking kapwa, na gustong mag-process ng non-tourist visa or ng marriage visa dito sa Nepal. Kasi as in wala silang announcement, walang notice na ganito ang mga requirements na kailangan mo. Pagka nag-fill up ka ng form, via online. Dito kasi, pag nag-apply ka ng visa is through online. So, pag nag-fill up ka ng form, wala silang i-mention na ito ang mga kailangan. So, pagdating mo ng immigration, mahaba ang procedure, saka mo palang malalaman na marriage certificate na galing sa ward ang kailangan. And mafu-force ka na mag-renew ng tourist visa. Kasi, yung time mo ng tourist is tapos na. I mean, yung visa mo is patapos na kung magpa-process ka kasi mag-change ka into marriage visa. So, yun. So, gusto ko lang maging aware kayong lahat or ang mga kapwa ko Filipina na gustong mag-process ng non-tourist ng non-tourist visa or yung tinatawag na marriage visa na ang kailangan yung i-prepare is yung marriage certificate na manggagaling sa ward ng asawa mo. Ayun, okay? So, iyon ang kailangan nila. Hindi nila kailangan kung kinasal kayo sa ibang bansa, marriage certificate na galing sa ibang bansa. Kahit may istampa yan ng pagkadami-dami, embassy natin, Philippine Embassy, Nepal Embassy, consular dito, hindi nila i-accept yan. Isa lang papers ang i-accept nila, marriage certificate na galing sa ward. Okay, so kahit nakaka-stress ang araw na ito, be positive. Yun lang ang ating video for today. Maraming salamat sa panunood nyo sa akin at sa patuloy nyong pagsuporta, pagla-like, pag-share, pag-comment. Ina-appreciate po namin lahat yan. So muli, maraming salamat at gayon din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads.
Sobrang thank you po ng bonggang-bongga, ng sobra-sobra. And, yun, God bless everyone. Good night. Ginagawa mo. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.